Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So ngayong Summer League nga ay nakaabang ang madami sa magiging performance ng number 55 pick ng Lakers, ang panganay na anak ni LeBron na si Bronny James. At so far ay makalat nga ang performance sa pinapakita niya offensively. Siya ay nagtatala lamang ng 5 points, 3.3 rebounds, 0.6 assists, 2 steals, 0.3 blocks, and 2.3 turnovers per game on 6 of 26 shooting sa field, that is 23%. 0 of 12 sa 3 points, 3 of 6 sa free throws, at meron siyang average playing time of 26 minutes per game. So nabibigyan nga siya ng pagkakataon sadyang hindi lang siya nakakapag-produce sa mas mababang level ng basketball kaysa sa NBA. Kaya naman mas lumalaki lang nga ang duda ng mga fans kung may magagawa nga ba siya kapag binigyan siya ng mga 5 minutes per game lamang sa NBA. Alarming din nga ang less than 1 assist per game ngunit more than 2 turnovers na stats niya. Ang kanyang 0 of 12 shooting sa 3 points ay hindi din maganda. Sa ngayon nga ay hindi pa naipapakita ni Bronny na deserving siya ng pagiging 55 pick dahil mas maganda pa ang nilalaro ng mga undrafted players kaysa sa kanya. Ang iba nga ay sinasabi na okay lang daw kahit na hindi maganda ang opensa ni Bronny dahil kaya pa din daw nito na manatili sa NBA dahil sa depensa tulad ni Patrick Beverley. Ganun pa man si Beverley nga mga kaibigan ay may kakayahan na pumunto sa ganitong level. Sa FIBA Under-19 noon with Stephen Curry, Michael Beasley, Johnny Flynn at iba pa, si Beverley nga nanguna sa scoring. At sa NBA G League naman ay nag-average siya ng 14 points, 7 rebounds and 7 assists per game. May 2 steals din yan. Alarming nga ang stats si Bronny para sa kanyang playing time dahil dapat ay nakakagawa na siya dito dahil 10 times harder nga ang NBA kumpara sa Summer League. At kung gusto niya nga na tumagal sa NBA, kailangan niya na makagawa ng enough sa loob lamang ng mga garbage time. Ano ba ang masasabi nyo sa pinapakita ni Bronny so far sa NBA Summer League? Habang matapos naman ang 15 NBA season, si Stephen Curry pa din ang number 1 priority ng Golden State Warriors. Next season nga ay makakatanggap si Curry ng $59.6 million sa kontrata. Ito na nga ang huling taon ng kanyang current contract at pwede na siyang pumirma ng extension ngayong season. Tila ba katulad nga ng sitwasyon ni Klay Thompson last year. Ngunit unlike Klay, ang Warriors nga ay handang ibigay ang kahit na ano upang mapanatili sa kanilang koponan ang 2-time MVP. Pwede nga daw niya masabi ng confidently na Warriors for life si Curry ayon kay Warriors GM Mike Dunleavy Jr. Well, sana nga ay wag maging sobrang kumpiyansa si Mike Dunleavy dahil kapag hindi na pa din ginawa ang kanyang trabaho at hindi na binigyan ng tamang kakampi si Curry upang maging isang malakas na team ang Warriors na kaya makipagsabayan sa Western Conference, hindi pa din natin matitiyak ang kanyang future sa team na ito. Sa ngayon ay madaming Warriors fans na naghihintay pa din kay Mike Dunleavy Jr. na makumpleto ang Lauri Markkanen trade na sa palagay ng madami ay ang player na makakatulong kay Steph na makabalik ang Warriors sa pagiging contenders. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay mananatili si Stephen Curry sa Golden State Warriors kahit na hindi na ito contender?